Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana pag nag-subscribe kayo, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At itong mga vlog ko, sana ay ma-share nyo to sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga kapwa guro. Alam ko lahat ng mga faculty club meron kayong kanya-kanyang GC. Sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga respective GC. At yung palaging request na Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip, papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga guro? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago ko puntahan yung topic natin sa vlog kong ito, gusto ko munang sagutin yung tanong ng isa nating subscriber. Ang pangalan niya ay si Miss Alupe. Hello, ma'am. Ang tanong niya, dapat bang walang advisory ang isang master teacher? Ang sagot ni Sir Bong ay yes. Dapat talaga walang advisory ang isang master teacher. Kasi ang isang master teacher, dapat siya ay full classroom teaching na 6 hours daily. Alam nyo, marami na akong vlog tungkol sa loadings ng ating mga guro, particular sa master teacher. Kaya inuulit na lang natin. Ang hawak niyang sections ay 6 kung siya ay isang English, Filipino, MAPE, TLE, or Science teacher. Kasi kung ESP, iba ang number of sections noon. At kung AP ka, iba rin ang number of sections noon, mas marami dapat. Pero kung paghahawakin man ng advisory, yung master teacher, in the exigency of the service, dahil kulang ang guro, hindi dapat siya bawasan ng isa na magiging 5, dapat 6 pa rin na sections yung hahawakan ng isang master teacher. So pupunta na tayo doon sa ating topic ngayon, pero itong topic na ito ay para lamang sa mga guro na nag-apply for master teacher sa Division of Caloocan, Pero pwede rin tong panoorin, baka mamaya meron silang matutunan ng lahat ng guro, lahat ng subscribers ni Sir Bong. May mga guro na nagtatanong tungkol doon sa master teacher application nila sa Division of Caloocan. Kasi nag-conduct ng open ranking ang Division of Caloocan for Master Teacher 1 and Master Teacher 2 positions. Sa pagkakaunawa ko, to my understanding, base sa aking info, maraming guro sa elementary at secondary ang nag-submit ng kanilang application together with their portfolio of documents and certificates of achievements, para dito sa kanilang application for master teacher. To my understanding, kahapon pa ay nagsimula na yung interview and demonstration teaching ng lahat ng mga applicants, both elementary and secondary. Sa aking pagkakaunawa, alam ko itong result na lang ng interview at demo teaching ang kulang doon sa criteria. Then pag natapos na itong interview at demo teaching, alam nyo, maglalabas na ng list ng RQA ng master teacher ang Division of Caloocan. Ang akala ng marami, yung inilabas na list for interview and demo teaching ng mga applicants sa master teacher ay ito na raw yung RQA ng mga applicants ng master teacher. But no. Alam nyo, doon sa mga paunang assessment, nagkaroon ng short list at sila yung nag-qualify to move forward for interview and demo teaching. At least maganda na yung chances ng mga applicants na nasama dito sa interview at demo. Again, dear applicants, wala pang RQA ng ranking ng master teacher dito sa Division of Caloocan. At tinatapos muna yung interview at demo teaching, then maglalabas na ang Division of Caloocan ng RQA for master teachers, both elementary and secondary, sa master teacher 1 at sa master teacher 2. Now, ang tanong ng ibang applicants, Sir Bong, bakit po kami ay hindi nakasama doon sa shortlist
na mag-undergo ng interview at demo teaching. Ang sabi nila, mababa po ba kami doon sa initial assessment? Actually, nakausap ko na yung in-charge doon sa personnel. Sabi nila, maglalabas daw ng individual memo para doon sa inyong mga scores. So, aantayin lang yung memo na ilalabas ng division office. Ang sabi ay this week para makita nyo yung inyong individual score. At para doon naman sa mga nag-move forward for interview and demo teaching, ang sabi ng division office, there is no assurance right now kung papasok kayo sa RQA. Depende ito sa performance nyo sa interview and demo teaching, and that will complete your score para dito sa inyong application for master teacher. Baka next week ay maglabas na ng list of RQA ang ating division office. At doon nyo palang malalaman kung kasama kayo sa RQA. Alam nyo, may mga applicant ng Master Teacher 1 at marami ding applicant for Master Teacher 2. At para doon naman sa mga papasok sa RQA, yung mapapasama sa RQA, ano? Kung merong vacant item yung school nyo, posible na yung item na ito ang ibigay sa inyong item. Pero kung wala kayong vacant item at ikaw ay pasok sa RQA, ang pwede mong gawin ay magpaparequest ka for Master Teacher 1 or Master Teacher 2. Alam nyo, dear applicants, ang papayagan lang magparequest ng Division Office kung walang available na item ay yung mga pumasok lang sa RQA. Pero kung hindi kayo pumasok doon sa RQA, hindi kayo papayagan ng Division Office na makapag-reclass. Naintindihan ba ito ng ating mga applicants? May nagtatanong kay Sir Bong, Sir Bong, magkakaroon po ba ng second batch ng interview at demo teaching? Ang info sa akin, kung kakaunti lang yung papasok sa RQA, baka magkaroon daw ng second batch. Pero kung marami yung papasok ng RQA, baka hindi na magkaroon ng second batch ng interview at demo teaching. Ganun ang mangyayari. I heard may mga PhD graduate na applicant pero hindi raw sila nakapasok sa RQA. Alam nyo, 15 points lang kasi ang PhD. Di ba may vlog ako sa mga criteria and qualifications ng master teacher at sinabi ko yung points sa education. Dapat kasi kung ano yung mga achievements for master teacher, yun dapat ang pinagsisikapang ma-achieve ng ating mga guro na nais maging isang master teacher. Kaya kung hindi nahihit ng guro yung tamang credentials for master teacher, alam mo kahit na ikaw ay PhD graduate, mahihirapan kang makapasok sa RQA. Maliwanag ba ito? Maraming salamat sa inyong lahat.